Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Si Lucas, isang karaniwang tao na nagtatrabaho bilang guro, ay may simpleng pamumuhay. Nasa kanya na ang lahat ng kailangang material, may disenteng trabaho, tahanang matahimik, at kaunting kaibigan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tila may kakulangan sa kanyang buhay na hindi niya maintindihan. Para bang may bahagi ng kanyang kaluluwa na matagal nang nawawala. Umaga ng Lunes, papasok siya sa trabaho. Puno ng alalahanin sa isip, di niya namalayang halos tapos na siyang maglakad papuntang eskwelahan. Habang naglalakad, naisip niya ang mga pagbabago sa buhay niya nitong mga nakaraang buwan. Ang pagkawala ng kanyang ina dahil sa sakit, at ang biglaang paglayo ng isang kaibigang matagal na niyang kilala. Ang mga ito ay nag-iwan ng bakas ng kalungkutan na hindi niya basta mapawi. Pagdating sa paaralan, tinanong siya ng isang katrabaho, Miguel, Lucas, parang ang tahimik mo nitong mga nakaraang araw. May problema ba? Umiti si Lucas ng pilit, wala naman. Medyo maraming iniisip lang siguro. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako, sabi ni Miguel, sabay tapik sa balikat ni Lucas bago siya umalis patungo sa kanilang klase. Pagkatapos ng klase, nagdesisyon si Lucas na maglaan ng oras para sa sarili. Sa kanyang pagbalik sa bahay, umupo siya sa sofa, pagod sa lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Sinubukan niyang bumalik sa dati niyang routine, pagbabasa ng mga libro tungkol sa espiritualidad, paghahanap ng mga sagot sa mga tanong na hindi niya masagot. Sa isang librong binabasa niya noong gabing iyon, napansin niya ang isang pamilyar na paksa, mga kwento tungkol sa mga anghel. Bigla siyang napaisip sa mga kwento ng kanyang lola tungkol sa mga anghel na nagbabantay at gumagabay sa mga tao. Bata pa lamang siya noon, pero ang mga salaysay ng kanyang lola ay nanatiling maliwanag sa kanyang alaala. Minsan, hindi mo lang alam, kasama mo na sila, ang sabi ng lola niya noon habang binabantayan siya sa pagtulog. Nang gabing iyon, hindi maalis sa isip ni Lucas ang mga alaala ng kanyang lola. Tila ba may hatak ang mga kwento nito na bumabalik ngayon sa kanyang kamalayan? Sa kalagitnaan ng kanyang pagmumuni-muni, isang kakaibang pakiramdam ang biglang bumalot sa kanya, isang pakiramdam ng matinding kapayapaan. Para bang ang lahat ng kanyang alalahanin ay nawala sa isang iglap, at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niyang mayroong liwanag sa kanyang puso. Tumingin siya sa paligid, hinahanap ang dahilan ng biglaang pakiramdam na ito, ngunit wala siyang makita. Napansin niyang mas tahimik ang kanyang bahay kaysa sa dati. Muli siyang naupo, pilit inuunawa kung saan nagmula ang kapayapaang iyon. Ito ba ang sinasabi ng lola ko? Mga anghel, bulong niya sa sarili. Kinagabihan, habang nakahiga sa kama, muling bumalik sa kanyang isip ang tanong na iyon. Tila ba mayroong puwersa na gustong magpaalala sa kanya tungkol sa isang bagay na mas malalim kaysa sa kanyang pagkaalam. Hindi niya maiwasang mapaisip, ito na ba ang simula ng kanyang paglalakbay patungo sa mas mataas na pagkaunawa. Tulog na siya, ngunit ang kanyang isip ay patuloy na naglalakbay, iniisip ang posibilidad na may mas higit pang mga bagay na hindi niya pa nauunawaan. Kinaumagahan, bumangon si Lucas na tila ba may kaunting pagbabago sa kanyang pananaw. Bagaman hindi pa rin niya lubos na nauunawaan ang nararamdaman niya, may kakaibang kapayapaan na hindi nawala simula kagabi. Habang siya'y naghahanda para sa trabaho, napansin niyang mas maliwanag ang kanyang paligid, parang mas malinaw ang araw, mas maliwanag ang bawat detalye sa loob ng kanyang bahay. Nagkibit balikat na lang siya, iniisip na baka epekto lang ito ng kanyang mas maayos na tulog. Habang naglalakad papunta sa eskwelahan, napansin ni Lucas ang kakaibang pakiramdam ng init sa kanyang katawan, parang may maliit na alon ng init na pumapalibot sa kanya, kahit na malamig ang umaga. Hindi naman ito sapat para magdulot ng kaba, ngunit sapat na para magdala ng kaunting pag-aalinlangan. Pagsapit sa eskwelahan, abala si Lucas sa kanyang klase, ngunit hindi may alis sa kanyang isip ang mga maliliit na kakatwang pangyayari na nagsisimulang mangyari sa kanya. Nang sumapit ang hapon, habang naglalakad siya sa isang koridor papunta sa opisina, may naramdaman siyang isang malamig na simoy ng hangin, ngunit napansin niyang walang bintanang bukas, at walang ibang tao sa paligid. Lucas, ayos ka lang ba? Tanong ng isa niyang estudyante na napadaan din sa koridor. Nabigla si Lucas. Hindi niya namalayan na tumigil na pala siya sa paglalakad.
Ayos lang, mabilis niyang sagot, sabay lakad pabalik sa kanyang opisina. Nang mag-isa na siya sa loob ng opisina, naupo si Lucas at tahimik na pinag-isipan ang mga kaganapan ng araw na iyon. May mga kakaibang bagay na nangyayari, ngunit hindi niya masabi kung ano ang eksaktong dahilan. Naaalala niya ang pakiramdam ng init sa kanyang katawan kaninang umaga at ang malamig na hangin na naramdaman niya sa koridor. Sapat na ba ito para isipin na may kakaiba talaga? Dumating ang hapon at natapos ang trabaho ni Lucas. Umuwi siya na may mabigat na pakiramdam, ngunit hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa dami ng kanyang iniisip. Nais niyang huwag pansinin ang mga nangyari, ngunit tila ba may humahatak sa kanyang isip na muling pag-isipan ang mga ito. Pagdating niya sa bahay, naupo siya sa sofa, tinitingnan ang paligid na parang may inaasahan siyang kakaiba. Anong nangyayari sa akin? Tanong niya sa sarili, habang humihina ng malalim. Nang gabi na yon, nagdesisyon si Lucas na pag-isipan muli ang mga nararanasan niya. Kinuha niya ang Biblia at nagsimulang magbasa. Tumigil siya sa isang pamilyar na kwento, ang kwento ni Abraham at ang tatlong lalaki na bumisita sa kanyang tolda. Ang tatlong lalaking ito, na noong una'y akala ni Abraham ay mga tao lang, ay sa huli nagpakilalang mga anghel na may dalang mensahe mula sa Diyos. Binasa niya ang bahagi kung saan sinabi ng mga anghel kay Abraham na siya at ang kanyang asawang si Sarah ay magkakaroon ng anak, isang pangakong halos imposible sa kanilang edad. Napaisip si Lucas, maaari kayang ang mga anghel na ito ay nagpapakita rin sa mga tao ngayon. Paano ko malalaman kung totoo nga ang mga ito? Sa kanyang pagbabasa, napansin niyang may kakaibang kapayapaan siyang nararamdaman, hindi tulad ng dati, mas malalim at mas tahimik. Parang may presensya na kasama niya sa loob ng kwarto. Ilang sandali pa'y napansin niya sa gilid ng kanyang mata ang isang kislap ng liwanag. Hindi ito ang ilaw mula sa mga bombilya, at walang anumang bagay sa silid na magbibigay ng ganoong liwanag. Nilingon niya ang pinagmulan ng liwanag, ngunit agad din itong nawala. Tumayo si Lucas at inikot ang buong bahay, siniguradong walang ibang tao. Wala siyang nakita. Ngunit habang tinitingnan niya ang paligid, bumalik ang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan, mas malakas ngayon kaysa noong unang gabi. Sa mga sumunod na araw, nagsimula pang dumami ang mga kakaibang karanasan ni Lucas. Madalas niyang makita ang mga kislap ng liwanag sa mga sulok ng kanyang bahay, lalo na kapag siya'y nananalangin o nagbabasa ng Biblia. Minsan pa nga, habang nag-aayos siya ng kanyang mesa, naramdaman niya ang biglang paglamig ng paligid, isang malamig na simoy na tila bumalot sa kanya. Gayunpaman, hindi ito nagdala ng takot o kaba, bagkus may hatid itong kakaibang kasiguruhan na para bang may isang proteksyon sa kanyang paligid. Sa bawat bagong karanasan, unti-unting natututo si Lucas na tanggapin na hindi na ito simpleng mga ilusyon o pagod lamang sa trabaho. Naaalala niya ang sinabi ng kanyang lola noon, mga anghel na nagbabantay, nag-aalay ng kapayapaan at proteksyon sa mga oras na kinakailangan mo ng gabay. Pero totoo kaya yon? Isang gabi, habang nakahiga, napansin niyang masyadong tahimik ang buong paligid. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang malambot na paghipo ng malamig na hangin sa kanyang pisngi. Napapikit siya, tahimik na nagtanong sa sarili, may anghel ba talagang nagbabantay sa akin? Habang siya'y natutulog, isang liwanag mula sa bintana ang pumasok, isang liwanag na hindi nagmula sa buwan o sa mga ilaw sa kalye. Tila ba pinupuno nito ang silid ng kanyang kaluluwa ng kaliwanagan, na nagdadala ng kapayapaan na hindi maipaliwanag. Wala itong pinagmulan, ngunit naroon ito, nagliliwanag, tahimik na pinagmamasdan siya. Kinabukasan, ginising siya ng sikat ng araw, ngunit alam ni Lucas na hindi ito ang tanging liwanag na pumuno sa kanyang gabi. Sa kanyang puso, alam niyang hindi siya nag-iisa. Nang sumunod na gabi, habang nakaupo si Lucas sa kanyang sala, naramdaman niyang may kakaibang enerhiya sa paligid. Tahimik ang gabi, at ang mga tunog mula sa kalye ay tila humina na parang hinihila siya sa isang mas malalim na pag-isip. Nagsimula siyang magnilay, tahimik na nagdarasal, at nagtanong sa kanyang puso, tama ba ang iniisip ko? May mga anghel nga bang nakapaligid? Nang maramdaman niyang papalapit na ang antok, nagsimula siyang maghanda upang matulog. Ngunit bago siya makarating sa kanyang silid, isang bagay ang nangyari. Sa gilid ng kanyang paningin, muling nagpakita ang liwanag, ngunit sa pagkakataong ito, mas maliwanag at mas matagal.
Para bang ito'y tumigil sa ere, naglalagos mula sa isang sulok ng silid. Napatigil si Lucas, nang inilabot ngunit hindi dahil sa takot. Lumapit siya sa pinagmumulan ng liwanag, nag-aalangan kung ito ay bunga lamang ng kanyang pagod. Ngunit habang papalapit siya, naramdaman niya ang isang bagay na hindi maipaliwanag, isang damdamin ng malalim na kapayapaan, mas malalim pa kaysa sa anumang naramdaman niya noon. Totoo ba ito? Bulong niya sa sarili, habang ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig sa takot at pagkamangha. Biglang naglaho ang liwanag, para bang naglaho sa hangin, ngunit ang kapayapaan ay nanatili sa kanyang puso. Naupo siya, pinakikinggan ang kanyang sariling paghinga, at naramdaman niyang may isang presensya na kasama niya sa silid. Hindi ito ang uri ng presensya na nagpapakaba o nagpapanik, bagkus, para bang isang proteksyon ang bumalot sa kanya, isang mainit na yakap mula sa hindi nakikitang mga kamay. Bumalik siya sa kanyang sofa at iniisip kung ano nga ba ang nangyari. Sinubukan niyang i-relate ang mga nararamdaman sa kanyang mga naranasan noong nakaraang araw, ang kislap ng mga liwanag, ang malamig na simoy ng hangin, at ang hindi maipaliwanag na init na bumabalot sa kanya. Naisip niyang wala namang paraan para ito ay simple lamang na pagkaka-coincidence. Habang nagmumuni-muni, biglang nagring ang kanyang telepono. Tumawag si Miguel, ang kaibigan at katrabaho niya. "Lucas, kamusta ka? Medyo tahimik ka nitong mga araw. May gusto ka bang pag-usapan?" Nagdadalawang isip si Lucas kung dapat bang ibahagi ang kanyang mga karanasan kay Miguel. Ayaw niyang magmukhang baliw o sinasapian. Pero malalim ang kanilang pagkakaibigan, kaya't sa huli, nagdesisyon siyang sabihin ito. "May mga kakaibang nangyayari sa akin," sabi ni Lucas sa telepono, boses niyang bahagyang nanginginig. "Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, pero parang may mga presensya na nararamdaman ko parang mga anghel." Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya bago nagsalita si Miguel. "Alam mo, hindi ko sasabihing imposible. Marami na akong naririnig na ganitong kwento. Minsan, nasa mga ordinaryong bagay ang mga sagot na hinahanap natin. Pero kailangan mong tandaan, Lucas, hindi lahat ng nararanasan natin ay ganun kadaling ipaliwanag." "Alam ko," sagot ni Lucas. "Pero ito, Miguel, parang mas totoo. Hindi ko alam kung paano, pero sa bawat araw, parang mas lumilinaw ang lahat." "Tuloy mo lang yan," sabi ni Miguel. "Baka may dahilan kung bakit mo nararanasan yan. Siguro panahon na para makinig ka." Pagkatapos ng tawag, umupo si Lucas sa kanyang mesa, kinuha ang Biblia at nagbasa ng isang pamilyar na kwento, ang pagbabalita ng anghel kay Maria tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Ang kwento ng Anghel Gabriel na nagpakita kay Maria ay tumimo sa kanyang isip. Sa bawat salita, naramdaman niyang mas lumalalim ang kanyang pananampalataya sa mga bagay na hindi niya nakikita. Nagpasya siyang sundin ang payo ni Miguel, magtiwala at makinig. Pagkatapos magbasa, nagsimulang muli si Lucas na magnilay at manalangin. Habang nakapikit, may naramdaman siyang kakaibang init sa kanyang dibdib, para bang may liwanag na hindi nakikita ang bumabalot sa kanya. Para itong isang yakap, hindi pisikal, ngunit sapat para iparamdam na hindi siya nag-iisa. Sa kanyang isipan, nagsimula siyang makakita ng malalabong imahe, isang hardin na puno ng mga bulaklak, isang daan na nagliliwanag, at isang tinig na bumubulong sa kanya, "Huwag kang matakot, kasama mo kami." Napatigil si Lucas, bumalik sa kanyang ulirat, at binuksan ang kanyang mga mata. Nakatitig siya sa paligid ng kanyang silid, ngunit walang kakaiba. Gayunpaman, ang pakiramdam ng kapayapaan at proteksyon ay nanatili. Muli niyang isinara ang mga mata, hinayaan ang sarili na tanggapin ang mga mensaheng ibinibigay sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang magkaroon si Lucas ng mga panaginip na tila hindi ordinaryo. Isang gabi, nang siya'y mahimbing na natutulog, nakita niya ang kanyang sarili sa isang hardin na hindi niya kilala. Ang paligid ay puno ng mga bulaklak, at ang hangin ay malamig ngunit hindi nakakalamig sa balat, parang may kaakibat itong kakaibang kapayapaan. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad sa hardin, narinig niya ang isang boses, malambot at kalmado, bumubulong mula sa di kalayuan. "Lucas, huwag kang matakot. May mga kasama ka." Napalingon si Lucas, hinahanap ang pinagmulan ng tinig, ngunit walang tao sa paligid. Sa halip, nakita niyang ang mga bulaklak sa kanyang paanan ay nagsimulang kumislap ng mga munting liwanag, na tila sinasabing siya'y nasa tamang lugar.
Sa gitna ng kanyang pananabik, ang boses ay muling nagsalita, mas malapit na ngayon. Ikaw ay ligtas. Huwag kang mag-alala. Ang iyong mga dasal ay narinig. Biglang nagising si Lucas mula sa kanyang panaginip, humihingal at pawisan. Ngunit sa kabila ng kanyang mabilis na paghinga, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan na hindi niya maipaliwanag. Pinakiramdaman niya ang sarili, walang takot, walang pagkabalisa, bagkus, isang malalim na katiyakan ang bumalot sa kanya. Habang nakahiga, pinipilit niyang muling isipin ang panaginip. Ang mga salita ng boses ay paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan, huwag kang matakot, ikaw ay ligtas, narinig ang iyong mga dasal. Kinabukasan, pagbangon ni Lucas, agad niyang isinulat ang kanyang panaginip sa isang maliit na kwaderno. Nagdesisyon siyang isulat ang bawat detalye, bawat imaheng nakita niya, upang hindi niya ito makalimutan. Mula sa hardin, hanggang sa bulaklak na nagliliwanag, hanggang sa boses na bumubulong sa kanya, lahat ay iniisa-isa niya sa kanyang talaan. Nais niyang maintindihan kung ano ang mensaheng tinatangka ng mga ito na iparating. Sa buong araw, hindi maalis ni Lucas sa isip ang mga pangyayari ng nakaraang gabi. Habang siya'y naglalakad papunta sa eskwelahan, bumabalik ang mga imahen ng kanyang panaginip, parang isang pelikulang paulit-ulit niyang pinapanood. Hindi ito isang karaniwang panaginip. Sa kanyang puso, naramdaman niyang ito'y isang uri ng mensahe, isang divine intervention. Nang matapos ang araw ng kanyang klase, muli niyang kinontak si Miguel. Miguel, may nangyari na naman sa akin kagabi, sabi ni Lucas. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit may bakas ng pananabik. Ano na naman yun? Tanong ni Miguel, medyo naguguluhan, ngunit alam na may kinalaman na naman ito sa mga kakaibang karanasan ni Lucas. Nagkaroon ako ng panaginip. Iba ito, parang hindi lang basta panaginip. Nandun ako sa isang hardin, at may boses na nagsabi sa akin na huwag akong matakot. Tapos sabi ng boses, narinig daw ang mga dasal ko. Muling inalala ni Lucas ang bawat detalye, nararamdaman ang epekto ng mga salitang iyon habang siya ay nagsasalita. Nagkaroon ng ilang sandaling katahimikan sa kabilang linya bago nagsalita si Miguel. Sa tingin mo, ano nang ibig sabihin niyan? Hindi ko alam, sagot ni Lucas, pero ramdam ko na may gustong iparating sa akin. Hindi ito basta-basta lang. Lucas, minsan kailangan nating makinig sa mga nararamdaman natin, sabi ni Miguel, may halong pagkaseryoso sa kanyang tinig. Baka ito na ang sagot sa mga tanong mo. Minsan, ang mga sagot ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin. Matapos ang tawag, bumalik si Lucas sa kanyang kwarto at muling inisip ang lahat. Dumadami na ang mga kakaibang karanasan, at habang naguguluhan siya, lumalalim din ang kanyang pananampalataya na may mas mataas na puwersang gumagabay sa kanya. Noong gabi ring iyon, muling nanalangin si Lucas, mas taimtim kaysa dati. Hiniling niya na sana'y maging malinaw ang mensahe ng mga panaginip at mga nararanasan niya. Kung ito'y totoo, ipakita niyo sa akin ang daan. Gusto kong malaman kung ano ang kahulugan ng lahat ng ito, bulong niya sa sarili, habang nakaabang sa kung ano pang maaaring mangyari. Muli, natulog siya na may bahid ng paghihintay, umaasang may bagong mensahe o palatandaan na darating. At hindi nga siya nabigo. Sa kanyang pagtulog, isang mas malalim na panaginip ang dumating. Nakita niyang muli ang hardin, ngunit sa pagkakataong ito, mas maliwanag, mas detalyado. Ang mga bulaklak ay mas buhay, at ang hangin ay mas malamig, ngunit nagbibigay ng aliw. Sa kalagitnaan ng hardin, nakita niyang may isang anghel na nakatayo sa malayo, nakasuot ng damit na tila gawa sa liwanag. Lumapit ang anghel, ngunit hindi ito nagsalita. Sa halip, umiti ito kay Lucas, na para bang may alam itong bagay na kailangan niyang matutunan. Ang pagngiti ng anghel ay nagbigay kay Lucas ng kaalaman na siya'y hindi nag-iisa. Nang magising siya kinabukasan, alam niyang higit pa ang mga mensaheng ipinapadala sa kanya. Hindi ito mga simpleng imahe o pantasya. May mas malalim na kahulugan ang lahat ng ito. Kaya, kinuha niyang muli ang kanyang kwaderno at sinimulang isulat ang lahat ng kanyang napanaginipan noong gabi, mga detalye ng hardin, ng anghel, at ng kapayapaan na bumabalot sa kanya. Habang sumusulat, mas naging malinaw sa kanya na may misyon ang mga mensaheng ito. Hindi na lang ito tungkol sa kanya, kundi isang paraan upang mapaalalahanan siya na may mga anghel na gumagabay sa kanyang landas.
Ang kanyang mga karanasan ay hindi lamang para sa kanya, sila ay bahagi ng isang mas malalim na plano, isang divine plan na unti-unting nagiging maliwanag sa kanyang isipan. Sa mga araw na sumunod, napansin ni Lucas na tila may nagbabago sa kanyang paligid. Mula sa mga simpleng araw ng trabaho hanggang sa mga oras na tahimik siyang nakaupo sa bahay, napansin niyang ang ilang bagay ay nagsimulang mangyari ng sabay-sabay, na tila hindi lamang mga pagkakatugma. Hindi niya maiwasang isipin na ang mga ito ay higit pa sa simpleng mga coincidences. Isang umaga, habang nag-aalmusal at nagbabasa ng isang aklat, may nabasa siyang talata na parang direktang sagot sa kanyang iniisip kanina lang. Ang talata ay nagsasabing, "Huwag matakot, sapagkat ako'y kasama mo, gagabayan kita sa lahat ng iyong daan." Napaisip siya, dahil ilang araw bago ito, nagdarasal siya tungkol sa kanyang mga takot at sa hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa kanyang buhay. Natigilan si Lucas at saglit na ibinaba ang aklat. Ito ba ang sagot? Bulong niya sa sarili, habang pinagmamasdan ang mga pahina. Ilang beses na rin itong nangyari sa kanya nitong mga nakaraang araw, mga pagkakataong tila ang mga tanong niya ay agad nasasagot sa pamamagitan ng mga binabasa, naririnig o nakikita niya. Habang papunta sa trabaho ng araw ding iyon, may isang bagay na muli niyang napansin, ang paulit-ulit na pagpapakita ng mga numero sa iba't ibang anyo. Una, nakita niya ang oras sa kanyang cellphone, 11 oras 11 minuto. Isang pamilyar na eksena sa kanya, dahil madalas niyang makita ang numerong ito sa mga oras ng araw. Sinundan ito ng pagtingin sa plaka ng isang sasakyan na nakapark malapit sa eskwelahan, 444. Hindi ito ang unang beses na nakikita niya ang mga numerong ito. Naaalala niya ang mga nabasa niya noon tungkol sa mga numerong angelical, na sinasabing mga mensahe mula sa mga anghel upang ipaalam na sila ay naroon, gumagabay at nagbabantay. Pagpasok niya sa kanyang silid-aralan, bumungad sa kanya ang isang estudyanteng nakangiti, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, naisip niyang ito ay isa na namang senyales. "Sir, pwede ko po bang hiramin yung librong dala niyo kahapon?" tanong ng estudyante. "Alin dito?" tanong ni Lucas, bagaman naalala agad niya ang librong iyon, isang espiritual na aklat na nag-uusap tungkol sa mga gabay mula sa kalangitan. Ngumiti siya at iniabot ang libro. "Sige, basahin mo ito kung gusto mo," sabi niya. Sa oras ng kanilang break, nagkaroon ng pagkakataon si Lucas na tumahimik at magnilay. Sa pag-upo niya sa isang sulok ng opisina, bumalik ang mga kakatwang coincidences na ito sa kanyang isipan. Hindi ba't masyadong maraming bagay ang tila nagkakatugma-tugma upang hindi bigyan ng pansin? Ang mga numerong paulit-ulit na nagpapakita, ang mga mensaheng natatanggap niya sa mga aklat, at maging ang mga salitang sinasambit ng mga taong nakapaligid sa kanya, lahat ito ay tila nagpapahiwatig na may higit pang nangyayari kaysa sa kanyang iniisip. Nang gabing iyon, habang nakaupo si Lucas sa kanyang sofa, inisip niyang muli ang mga nagdaang linggo. Mula sa mga panaginip hanggang sa mga nararanasan niya sa pang-araw-araw na buhay, parang may isang mensahe ang tinatangkang iparating sa kanya. Napatingin siya sa kalangitan sa labas ng kanyang bintana, at muling naalala ang mga numero, ang mga kislap ng liwanag, at ang malalim na kapayapaan na naramdaman niya noong una siyang nakaranas ng mga kakaibang bagay. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang mensahe mula kay Miguel. "Lucas, napapansin mo ba yung mga coincidences lately? Parang lagi kitang naiisip bigla, tapos tatawag ka o magme-message. Ang weird lang, ano?" Napangiti si Lucas sa mensahe. Tila hindi lamang siya ang nakakapansin ng mga bagay-bagay na nagkakatugma. Sumagot siya, "Miguel. Maraming bagay na tila may kahulugan. Parang may gabay nga talaga tayo." Muling nagbalik ang mga alaala ng mga numero at mga kakaibang pangyayari. Hindi ito mga simpleng random na kaganapan. Alam ni Lucas, malalim sa kanyang puso, na ang mga ito ay mga palatandaan, mga pahiwatig mula sa mga anghel na siya'y binabantayan at ginagabayan. Nang gabing iyon, bago siya matulog, bumalik siya sa kanyang diary at isinulat ang mga pangyayari. Lahat ng nakita niyang mga numero, lahat ng naramdaman niyang koneksyon sa mga bagay-bagay, at ang tila mga mensaheng dumating sa tamang oras. Habang nagsusulat, napansin niyang ang kanyang takot at pagkabalisa ay unti-unting nawawala. Pinalitan ito ng mas malalim na pagkilala na hindi siya nag-iisa sa kanyang landas, hindi siya naglalakbay ng mag-isa.
Nang sumunod na mga araw, mas lalo pang naging maliwanag kay Lucas ang mga kakaibang palatandaan na nagpapakita sa kanya. Isang hapon, habang siya ay nag-aayos ng kanyang sala, may isang bagay ang bigla niyang napansin, isang puting balahibo na tahimik na nakalatag sa gitna ng kanyang mesa. Walang balahibong galing sa mga gamit sa bahay niya, at wala rin siyang ibon o kahit ano sa loob ng kanyang tahanan na magpapaliwanag sa pinagmulan nito. Lumapit siya at dahan-dahang dinampot ang balahibo, halos nag-aalangan, ngunit naramdaman niyang mayroong enerhiyang positibo na bumalot sa kanya. Isa na naman ba itong palatandaan? Tanong ni Lucas sa sarili, nakatingin sa puting balahibo na hawak-hawak niya. Alam niya na sa mga kwento ng mga tao, madalas na sinasabing ang paglitaw ng mga balahibo, lalo na't puti, ay isang senyales na mga anghel ang nagmamasid at nagbibigay ng proteksyon. Huminga siya ng malalim at inilagay ang balahibo sa kanyang altar, kasama ng kanyang Biblia at ilang personal na mga gamit na mahalaga sa kanyang espiritual na paglalakbay. Kinagabihan, habang nagbabasa siya ng isang aklat sa kanyang sala, muling bumalot sa kanya ang kakaibang pakiramdam na tila may presensya sa paligid. Tahimik ang buong bahay, ngunit sa kalagitnaan ng katahimikan, naramdaman ni Lucas ang isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang balat, kahit sarado ang mga bintana at pinto. Napalingon siya, naghahanap ng posibleng pinagmulan, ngunit wala siyang makita. Sa halip, narinig niya ang isang malambot na tunog, na parang tila isang mahinang paghuni ng hangin o tunog ng mga kampana. Hindi niya maipaliwanag, ngunit nagdala ito ng isang malalim na kapayapaan sa kanyang loob. Bumalik siya sa kanyang pagkakaupo, isinara ang aklat na binabasa, at piniling tumahimik. Sa kanyang isipan, muli niyang naisip ang lahat ng mga senyales na dumarating sa kanya nitong mga nakaraang linggo, mga liwanag na nakikita niya, mga numero na nagpapakita ng paulit-ulit, at ngayon, ang balahibo at ang kakaibang tunog na narinig niya. Para bang ang buong universo ay nagsusumamo na mapansin niya ang mga mensahe mula sa mga anghel. Kung kayo nga ito, bulong ni Lucas sa hangin, ipagpatuloy niyo ang pagpapakita. Gusto kong maintindihan kung ano ang nais niyong iparating. Habang siya'y nakaupo, nakapikit at tahimik na nananalangin, isang bagay ang bigla niyang naamoy, isang halimuyak na floral, parang amoy ng sariwang mga bulaklak, ngunit walang bulaklak sa kanyang paligid. Nagulat siya, ngunit sa halip na matakot, naramdaman niyang ito ay bahagi ng mga mensaheng hatid sa kanya. Nagpasya si Lucas na ituloy ang kanyang mga panalangin, ngunit ngayon, may bagong sigla sa kanyang mga salita. Humiling siya ng mas malinaw na mga gabay mula sa mga anghel, at nagdasal na sana'y ipakita sa kanya ang tamang landas. Sa kalagitnaan ng kanyang pagninilay, muling dumaan ang malamig na simoy ng hangin, at kasabay nito, narinig niya ang isang mahina at kalmado na tinig sa kanyang isipan. Ikaw ay hindi nag-iisa. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit wala namang ibang tao sa kanyang paligid. Tila ba ang mga salita ay dumaloy mula sa hangin mismo, at kahit hindi niya narinig ang mga ito sa tradisyonal na paraan, ramdam niyang ito ay totoo. Ang mga ito ay hindi na simpleng pagkakatugma, sabi ni Lucas sa sarili, habang nakaupo at iniisip ang lahat ng nangyari sa kanya. May mga gabay sa akin, at narito sila upang protektahan at patnubayan ako. Pinalalim pa ni Lucas ang kanyang mga dasal at meditations. Sa bawat gabi, nag-aabang siya ng mas maraming palatandaan. Sa kanyang isipan, alam niyang ang mga balahibo, ang mga kakaibang tunog, at ang mga halimuyak ng bulaklak ay pawang mga mensahe mula sa mga anghel na nagnanais na ipadama sa kanya na siya ay ligtas at ginagabayan. Pagkaraan ng ilang araw mula nang makita ni Lucas ang mga balahibo at maramdaman ang mga kakaibang presensya, isang gabi na hindi niya malilimutan ang naganap. Pagod mula sa isang araw ng trabaho, naupo siya sa kanyang paboritong upuan sa sala, nakatingin sa labas ng bintana, at nagbabasa ng isang libro. Tahimik ang gabi, tila walang anumang kakaibang inaasahan. Ngunit habang lumalalim ang kanyang pagbabasa, may narinig siyang isang tahimik at malumanay na tunog. Sa simula, inisip ni Lucas na ito'y galing sa labas, marahil isang musika mula sa kalye o isang kampana sa di kalayuan. Ngunit habang nakikinig, napansin niyang hindi ito nagmumula sa labas ng bahay, kundi mula mismo sa loob, parang pumapaligid sa kanya ang himig. Hindi ito ordinaryong tunog. Para bang ito'y mga maliliit na kampana na mahina, ngunit malinaw, at ang kanilang tunog ay may dalang malalim na kapayapaan.
Tumingin siya sa paligid, hinahanap ang pinagmumulan ng musika, ngunit wala siyang nakikitang anumang maaaring magpatugtog ng ganoong tunog. Mas lalo siyang napaisip nang mapagtanto niyang kahit ang kanyang mga electronic devices ay naka-off. Tumayo siya, at dahan-dahang lumibot sa bahay, sinusubukang sundan ang tunog, ngunit tila ba ito'y nagmumula sa lahat ng direksyon. Musika ba ito mula sa langit? Tanong ni Lucas sa kanyang sarili, habang pinakikinggan ng mabuti ang malumanay na himig na tila pumupuno sa bawat sulok ng kanyang tahanan. Sa halip na kabahan o matakot, naramdaman niyang ang tunog na iyon ay puno ng kapayapaan at aliw, parang isang yakap mula sa mga hindi nakikitang mga kamay. Sa puntong iyon, naisip niya ang lahat ng mga palatandaang naranasan niya noong mga nakaraang linggo, mga kislap ng liwanag, mga balahibo, mga malamig na hangin, at ang kakaibang halimuyak na kanyang naamoy. Ngunit ang tunog na ito, ang himig na ito, ay kakaiba sa lahat ng kanyang naranasan. May dala itong mas malalim na kahulugan. Habang patuloy ang musika, naupo si Lucas at pinilit ipikit ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang hayaan ang musika na pumuno sa kanyang isip at puso. Habang ginagawa ito, isang pakiramdam ng kaligayahan at kagaanan ang bumalot sa kanya, na para bang lahat ng bigat sa kanyang balikat ay biglang naglaho. Muli niyang naisip ang mga sinabi ng kanyang kaibigang si Miguel tungkol sa mga gabay na maaaring sumasa kanya. Naalala niya ang mga panalangin at mga hiling na kanyang binitiwan noong mga nakaraang gabi, mga hiling para sa gabay at proteksyon. Ngayon, naramdaman niyang ito na ang sagot. Ang musika ay tumagal pa ng ilang minuto bago ito unti-unting humina hanggang sa tuluyan itong maglaho. Nang maglaho na ang tunog, nagkaroon ng katahimikan sa buong paligid. Ngunit ang kapayapaan na dala ng musika ay nanatili sa kanyang puso. Para bang ang musika ay hindi lamang tunog, kundi isang mensahe mula sa itaas, isang mensahe na nagsasabing siya'y ligtas, na siya'y hindi nag-iisa. Kinabukasan, habang nasa trabaho, hindi maiwasan ni Lucas na ibahagi kay Miguel ang kanyang karanasan. Sa kanilang maikling pahinga, tinawag niya ito sa isang sulok at nagtanong, "Miguel, narinig mo na ba ang tungkol sa mga musika na mula sa wala? Mga tunog na parang hindi mo alam kung saan nanggaling pero nararamdaman mong may kahulugan." Napataas ang kilay ni Miguel, interesado sa tanong ni Lucas. "Narinig ko na ang mga ganyang kwento. Bakit mo na itanong?" Ngumiti si Lucas, ngunit hindi niya alam kung paano eksaktong ipapaliwanag ang naranasan niya. "Kagabi may narinig akong musika. Pero hindi ito galing sa kahit saan na kilala ko. Tila ba ito'y isang uri ng tunog na galing sa hindi ko alam, Miguel? Parang mula sa ibang mundo." Tahimik na tumango si Miguel, parang nauunawaan ang sinasabi ng kaibigan. "Baka yon ang sagot sa mga hinahanap mo, Lucas. Baka yon na ang mga gabay mo na nagparamdam sa'yo." Matapos ang kanilang usapan, bumalik si Lucas sa trabaho, ngunit sa buong araw, patuloy niyang iniisip ang tunog na kanyang narinig. Alam niyang hindi iyon bunga lamang ng imahinasyon. Sa kanyang puso, ramdam niyang iyon ay isang tunay na mensahe, isang musika mula sa langit, isang tanda na ang mga anghel ay nasa paligid niya, gumagabay at nagbabantay. Bago siya matulog ng gabing iyon, tahimik na nagpasalamat si Lucas sa mga anghel. "Salamat," bulong niya, habang tahimik na sinariwa ang himig mula sa gabi. Sa kabila ng katahimikan, ramdam pa rin niya ang kapayapaan na dulot ng kanilang presensya. Matapos ang kakaibang karanasan ni Lucas sa musika mula sa kalangitan, napansin niyang mas bumibigat ang kanyang mga emosyon sa mga susunod na araw. Marami siyang iniisip, mga bagay sa trabaho, mga personal na alalahanin, at ang mga hindi pa rin niya ganap na nauunawaan ng mga palatandaan ng mga anghel. Sa kabila ng lahat ng ito, sinubukan niyang magpatuloy sa pang-araw-araw na buhay, bagamat minsan ay pakiramdam niya ay tila may mabigat na dalahin siyang dinadala. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na araw, humiga si Lucas sa kanyang kama. Pagod na pagod siya, hindi lamang pisikal kundi pati na rin sa damdamin. Nakahiga siya sa dilim, nakatingin sa kisame, at nararamdaman niyang ang kanyang isip ay puno ng mga tanong at mga takot. "Pagod na ako," bulong ni Lucas sa sarili, habang pinipilit niyang pumikit at huminga ng malalim. Ngunit sa gitna ng kanyang kalungkutan at pagod, may isang kakaibang bagay na nangyari. Ramdam niya ang isang malumanay na paghaplos sa kanyang balikat, na para bang may isang kamay na dahan-dahang nagpapakalma sa kanya.
Hindi ito imahinasyon, sigurado si Lucas na nararamdaman niya ang malambot na haplos, ngunit nang lingunin niya ang paligid, wala siyang ibang kasama sa kwarto. Napatigil siya, gulat ngunit hindi natatakot. Sa halip, naramdaman niya ang isang mainit na pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Para bang ang lahat ng kanyang alalahanin at takot ay unti-unting nawawala. Sa isang iglap, naramdaman niyang para bang may nagyayakap sa kanya, isang yakap na hindi niya nakikita, ngunit ramdam na ramdam niya sa kanyang kaluluwa. Salamat, bulong ni Lucas, habang isinasara niya muli ang kanyang mga mata. Alam niyang iyon ay isa pang palatandaan, isang patunay na siya ay hindi nag-iisa, na ang mga anghel ay naroon, bumabalot sa kanya ng proteksyon at pagmamahal. Pakiramdam niya ay parang may tumutulong sa kanyang bitawan ang lahat ng bigat na dala-dala niya, at sa bawat sandaling lumilipas, mas lumalalim ang kanyang tiwala na ang mga gabay na ito ay tunay na naroroon para sa kanya. Habang nakahiga, tahimik na dinadama ang hindi nakikitang yakap, naramdaman niya ang isang kalmado at malalim na kapayapaan. Para bang ang buong mundo ay bumagal, at ang lahat ng kanyang mga problema ay naglaho kasama ng hangin. Ang init na hindi nakikitang mga braso na bumabalot sa kanya ay tila nagsasabi na ang lahat ay magiging maayos. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging mas malambot, mas kalmado, habang pinakikinggan niya ang katahimikan ng gabi. Makalipas ang ilang minuto, napagtanto ni Lucas na hindi lang ito isang yakap ng aliw, ito ay isang yakap ng katiyakan, na kahit gaano pa kabigat ang kanyang pinagdadaanan, may mga gabay at anghel na kasama niya sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay. Hindi siya iniwan, hindi siya nag-iisa. Kinaumagahan, nagising si Lucas nang mas magaan ang pakiramdam. Naramdaman niyang may pagbabago sa kanya. Hindi na siya tulad ng dati, ang bigat sa kanyang dibdib ay nawala, at ang kanyang isipan ay puno ng kapayapaan. Bumangon siya at tumingin sa paligid ng kanyang silid. Naalala niya ang yakap na naramdaman niya kagabi, at muli siyang umiti, puno ng pasasalamat. Sa paglipas ng araw, patuloy na sumagi sa isip ni Lucas ang yakap ng gabi. Muli niyang binuksan ang kanyang diary at isinulat ang nangyari. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong karanasan. Ito'y isang malalim na karanasang espiritual, isang karanasang nagpatibay ng kanyang paniniwala na ang mga anghel ay tunay na naririto, gumagabay at nagpoprotekta sa kanya sa mga oras ng kanyang pangangailangan. Habang isinusulat niya ang bawat detalye ng kanyang naranasan, muling bumalot sa kanya ang pakiramdam ng kapayapaan. Ngayon, mas higit niyang naintindihan ang mensahe. Hindi mahalaga kung gaano man kabigat ang kanyang dinadala, dahil sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay, laging may mga anghel na nag-aalaga at nagpoprotekta sa kanya. Matapos ang mga sunod-sunod na karanasan, naging malinaw kay Lucas ang katotohanan, siya'y hindi nag-isa. Ang mga palatandaang dumating sa kanya, mula sa mga kislap ng liwanag hanggang sa tunog ng musika, at ang hindi nakikitang yakap, ay mga patunay na may mga anghel na kasama niya sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Ang mga ito ay mga pahiwatig na ang mga dasal niya ay dininig, at ngayon ay naramdaman niya ang malalim na katiyakan na siya ay ligtas at pinoprotektahan. Habang naglalakad si Lucas isang umaga papuntang trabaho, tahimik niyang inalala ang lahat ng mga karanasan. Sa bawat hakbang, may nararamdaman siyang bagong sigla, bagong tiwala sa kanyang kinabukasan. Ang kanyang puso, na dating puno ng alalahanin at pangamba, ay puno na ngayon ng kapayapaan. Pagpasok niya sa eskwelahan, nakangiti siyang sinalubong ni Miguel. Lucas, parang may pagbabago sa'yo. Mas mukhang magaan ka ngayon, sabi ni Miguel, na halatang napansin ang positibong enerhiya mula sa kaibigan. Ngumiti si Lucas, saglit na napaisip kung paano ba ipapaliwanag ang lahat ng nangyari sa kanya. Miguel, may mga bagay talaga na hindi madaling ipaliwanag, pero masasabi kong mas nararamdaman kong hindi ako nag-isa. Hindi ko man sila makita, pero alam kong may mga anghel na gumagabay sa akin, sagot ni Lucas, puno ng kasiguruhan. Tahimik na tumango si Miguel, tinanggap ang sinabi ng kaibigan. Alam mo, minsan hindi natin kailangan ng lahat ng sagot. Minsan sapat na yung nararamdaman mo, at mukhang alam mo na ngayon kung ano ang dapat mong gawin. Pagsapit ng gabi, muling bumalik si Lucas sa kanyang bahay. Naupo siya sa sofa, muling bumalik ang mga alaala ng mga nakaraang linggo, ang paglitaw ng mga kakaibang bagay, ang mga mensahe ng mga anghel, at ang kapayapaan na dinala ng kanilang presensya.
Lahat ng ito ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw sa buhay. Hindi na siya takot, hindi na siya nag-aalinlangan. Salamat, bulong ni Lucas, habang isinara niya ang mga mata at tahimik na nagdasal. Alam niyang hindi natapos dito ang kanyang paglalakbay, ngunit ngayon ay handa na siyang harapin ang anumang pagsubok na darating, dahil alam niyang may gabay at proteksyon na palaging nasa kanyang tabi. Habang siya'y nakapikit, muling naramdaman ni Lucas ang pamilyar na damdamin, ang init ng isang presensya, isang yakap na hindi nakikita ngunit malalim na nararamdaman. At sa pagkakataong iyon, natutunan na niyang tanggapin ito ng buong puso. Hindi na siya nagtataka, hindi na siya nagdududa. Ito na ang katotohanan ng kanyang buhay, may mga anghel na palaging naririyan, nagbabantay at gumagabay sa kanya. Nang magising siya kinaumagahan, ramdam niya ang pagbabago. Hindi lang sa sarili niyang pananaw, kundi sa kung paano niya haharapin ang bawat araw mula ngayon. May bago siyang sigla, bagong lakas, at higit sa lahat, bagong pananampalataya. Pagkatapos ng lahat ng kanyang mga karanasan, nagising si Lucas isang umaga na puno ng pag-asa at kasiguruhan. Ang mga araw na dumaan ay nagdala ng mga hindi inaasahang pagbabago sa kanyang buhay, hindi lamang sa pisikal kundi higit sa lahat sa espiritual. Tumayo siya mula sa kanyang kama na may ngiti sa kanyang mga labi. Alam niyang ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay nagdala sa kanya sa isang mas malalim na koneksyon sa sarili at sa mga mas mataas na puwersa ng kalangitan. Habang iniinom niya ang kanyang kape, nagmasid si Lucas sa paligid ng kanyang tahanan. Ang dating tahimik at tila walang buhay na bahay ay ngayon ay puno ng enerhiya at liwanag. Hindi dahil sa may nagbago sa mga gamit o dekorasyon, kundi dahil sa pagbabago sa kanyang pananaw at damdamin. Alam niyang kahit hindi niya makita, may mga anghel na nagbabantay sa kanya. Ang pakiramdam ng pag-iisa na dati nagpahirap sa kanya ay napalitan ng katiyakan na hindi siya kailanman mag-iisa. Nais niyang ibahagi ang kanyang natutunan at naranasan. Kaya't isang araw, kinausap niya si Miguel habang sila'y nagkakape sa isang maliit na cafe malapit sa eskwelahan. Alam mo, Miguel, napakarami kong natutunan nitong mga nakaraang linggo, sabi ni Lucas, habang pinagmamasdan ang kanyang kape. Hindi na ako takot. Alam ko na kahit ano nang mangyari, may mga nagbabantay at gumagabay sa akin. Ngumiti si Miguel na matagal nang naniniwala sa mga ganitong bagay. Iyon ang mahalaga, Lucas. Ang malaman na hindi ka nag-iisa, na laging may liwanag sa gitna ng kadiliman. Tumango si Lucas. Alam niyang totoo ang sinabi ng kaibigan. Ngayon, hindi na lamang siya umaasa sa mga palatandaan, kundi may buo na siyang paniniwala. Hindi na niya kailangan ng kumpirmasyon mula sa mga kakaibang pangyayari, dahil alam niyang sa bawat sandali ng kanyang buhay, ang mga anghel ay nariyan, gumagabay, at nagbibigay ng proteksyon sa kanya. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, naglakad si Lucas pauwi na may ngiti sa kanyang mga labi. Ang mga liwanag na minsang nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata, ang mga tunog ng musika mula sa kawalan, at ang mga hindi nakikitang haplos, lahat ng iyon ay nagdala sa kanya ng kasiguruhan na hindi matutumbasan ng anumang material na bagay. Nang gabing iyon, bago matulog, muling nagdasal si Lucas. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang dasal ay hindi na puno ng mga tanong o kahilingan. Ito'y isang pasasalamat para sa mga gabay na nasa kanyang tabi, para sa mga palatandaang nagbigay liwanag sa kanyang landas, at higit sa lahat, para sa bagong pananampalatayang nagbigay sa kanya ng lakas at kapayapaan. Salamat, sabi niya muli, marahan, habang unti-unti niyang isinara ang kanyang mga mata. Sa katahimikan ng gabi, ramdam ni Lucas ang kalmado at init na bumabalot sa kanya. At sa huling sandali bago siya tuluyang makatulog, alam niyang kahit ano pa ang mangyari sa hinaharap, handa siyang harapin ito, dahil siya ay ginagabayan ng mga anghel na nasa kanyang tabi, palaging naririyan, nagbabantay, at nagmamahal. Kung nakarating ka hanggang dito, mag-comment ng salitang anghel sa ibaba. Sa ganitong paraan, malalaman ko na sinamahan mo ako hanggang sa dulo ng kwentong ito, at naramdaman mo ang gabay ng ating mga tagapagbantay.